Magandang araw mga ka-art lover. Alam niyo ba na si L.A. Soriano ang pinaka-nemesis o pinakakalaban ni Kibuloy at dito siya supalpal palagi kay Eli Soriano kasi eksperto sa Biblia si Eli. Ngayon, mayroong mga sinasabi sa pangangaral si Kibuloy sa kanyang mga membro na maling-mali. Atin balikan at panoorin ang mga bidyong ito. And when he was born, Pharaoh knew about this, and he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die. Kita mo, mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang panganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung ba't niya inutos patayin yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-maalay na nung panahon pala na yun ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang. Okay, totoo yan. Sa Biblia kasi dalawang period of time, magkakaibang panahon sa Biblia na binanggit na papatayin ang mga batang lalaki, sanggol pa lamang. Una diyan ay sa kapanahonan ni Moses. Sa kapanahonan ni Moses, 3000 BC pa yan sa Ehipto. Ang panahon ni Kristo ay 1st century AD, in the time of Christ. Kaya malayo ang agwat ng panahon ni Moses at Kristo. Nasa 3,000 years ang agwat. Kaya magkaibang kwento ito ang tungkol sa pagpapatay ng mga bata ni Ramses sa Ehipto, sa mga bagong silang pa lamang. Ang purpose noon, tama si Brother Eli, na ang purpose ng paraon sa pagpapatay ng mga sanggol na lalaki ay para hindi dadami ang kalaban ng parao, ng Pharaoh ni Ramses. Ngayon sa panahon ni Kristo naman, 1st century AD, yung pagkasilang ni Kristo, ay si Herodes naman ang nagsabi, si King Herod ang nagsabi na patayin at hulihin o patayin ang mga batang sanggol na lalaki kasi merong oracle, merong nagsasabi na isisilang si Kristo. So ibang panahon naman ito, kaya maling-mali talaga si Kibuloy kasi hindi niya mapinpoint kung anong panahon nagsasabi pero si Ramses ba o si Herodes ba ang nagsabi. Kaya dito malaman natin na hindi eksperto sa Biblia si Kibuloy. Sabi nga ni Soriano ay isip-isip niya lang ang sinasabi niya. Kaya wag dapat magkamali kung i-interpret ang Biblia. Balik tayo kay Brother Eli Soriano. Hindi 2 taon pababa. Ang may utos ng 2 taon pababa si Herodes sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam mo, itong taong ito, daldalang ng daldal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kukote niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang katunayan, hindi siya nag-aral ng Biblia, si Marcos ba naman daw apostol? Wala namang nakasulat sa Biblia Apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. Ayon. Nakikinig ba raw? Sino kausap niya dyan? Miyembro? Palagay kong ibig sabihin ni Kibuloy sa Apostol Marcos ay si Apostle Mark. Marcos ang tawag niya kay Mark. Magkaiba kasi ito, mayroong isang biblical figure na Marcos din, at mayroong isang apostle or apostolis ni Kristo na tinatawag na si Mark. Kaya magkaiba ang mga taong ito.
Kaya mali na naman dito si Kibuloy. 2 points na kay Eli Soriano, 0 kay Kibuloy. Nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Mali yan, walang Apostol Marcos. Lumusot ka uli, Kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ng miyembro mo. Yan lang ang lusot niyan. Sabihin mo, sinadya ko yun. Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia, sinadya niya raw para raw mahuli ako. Miyembro mo ang kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Itong dalawa ay talaga to, arch nemesis. Itong rival talaga ito sa pagdating sa grupo ng relihiyon, ng Kristyanismo. Si Kibuloy, alam naman natin yan na pera-pera lang, at itong magaling sa Biblia na si Eli Soriano. Kaya itong video na ito nagpapatunay na matatalo ni Eli Soriano kung Bible ang pagbabasihan ng mga pagsasabi diyan, ng pagsisermon. Kung Bible ang babasihan ay walang panama si Kibuloy dito kay Eli Soriano. Ano ka? Anong klase kang mangangaral? No? Na wala ka sa reality eh. Wala rin sa Biblia. Wala sa nga. reality, palpak ka. Ikaw may-ari ng ginto ng Amerika, susumbo kita kay Trump. Ayan, no? Siya yung may-ari ng daigdig, ng earth. Siya pala yung may-ari din ng gold ng Amerika, ng Fort Knox. Grabe naman. Siya daw yung may-ari ng buong mundo ng kaluluwa ng tao. Ng kaluluwa ng buong Pilipinas. Ngayon, nasaan na siya? Nagtatago na dahil instant karma. Sasabihin mong ikaw may-ari ng lahat ng... Naku naman kayo mga kapatid, aanib kayo rito. Ang layo sa Biblia nito. Ano ang pagkakaiba namin, kapatid na Maricel? We strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they are trustworthy. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa inyong relihiyon, you stick to the words of Kibuloy which are not biblical. I'm sorry to say this. But you are fooled. Niloloko kayo. Sabihin kayo, siya may-ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako papayag ikaw may-ari ng kaluluwa ko, no? At kung talaga ikaw may-ari ng kaluluwa, mahigit ng 15 taon yata nung sabihin mo, mamamatay ako. Ba't hanggang ngayon buhay pa ako? Kung ikaw may-ari ng kaluluwa, napakawalang yamo. Ayun, talagang galit, oh. Galit talaga kasi arch nemesis nga ang dalawang ito. Magkakalaban talaga. Kasi itong si Kibuloy naman ay parang kung sa tao pa yan ay parang street smart. Yung matalino siya sa kalsada. At itong si Eli Soriano ay matalino sa classroom. Sa classroom galing formal education. Kay Kibuloy naman na yung dunong-dunungan lang, talino-talino lang. Pero in fairness, magaling merong charmful si Kibuloy. Kaya nga naloko niya karamihan ng kanyang mga membro sa ganyang paniniwala na siyang gumagawa ng sanlibutan, na meron siyang 2 katawan, isa ang lumilipad, isa ang magiging anghel. Ay nako, ang dami-daming paniniwala. Parang pagano. Kaya ito ang huling video na ginawa ni Eli Soriano na sinasabi niya dito ang kapalpakan ni Kibuloy. Walang yan ito. There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ and the appointed Son. The appointed Son do not need to be substituted by anybody else. Ayan. 7:23 of Hebrews. Let us read the truth. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Natin sa Tagalog.
At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkasaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating Panginoon Kristo, walang kapalit. Walang kapalit. Sino mang magsasabing kapalit siya, gago siya. Gago. G-A-G-O. Gago. Ayan, gago nga. Ayan tuloy ang nangyari, instant karma. Si Eli Soriano pa rin ang panalo. Kung buhay pa ito ngayon, malaking ngiti. Talagang halakhak ito. Tatawa ito sa nangyari kay Kibuloy dahil nakakarma na nga. Dahil sa ganito na ginagamit ang pangalan ng Diyos para yumaman, itong pag-claim lang na ikaw yung appointed son of God, that is blasphemy. Blasphemous si Kibuloy. Paano niya nasabi na siya yung anak ng Diyos? Hindi nga niya nakausap ang Diyos. Kung nandito lang ang Diyos sa lupa, siguradong sasampalin na siya ng Diyos. Bakit sasabihin niya na appointed son siya? Si Jesucristo ay babalik sa panahon ng paghuhukom at hindi si Kibuloy yun. Yun ang klarong-klaro, mga ka-art lover. Patuloy tayo kay Eli kasi ito na yung huling video na maririnig natin na nagsasalita si Eli, Brother Eli Soriano, tungkol kay Kibuloy, ang propetang peke. Ano raw ang gago ayon sa Diksyonaryo Pilipino, Cislus? Ito po, ayon sa UP Diksyonaryong Pilipino sa pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kung gago ka, lalaking wala kang talino. Anong talinong nasa iyo? Biro mo ang kinin mo, ikaw ang Kristo. Sabi ng Biblia, siya'y may pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Ang pagka-apostol niya, ang kanyang pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3:1. Kung kaharap mo si Kristo, niloko mo, sinabi mo, ay, ang revelation ko naman talaga si Pinoy. Sige nga, kaya mo patunayan sa husgado yan, ha? Dalawa revelation mo sa magkaibang panahon, tama ka pa rin. Ano ba yan? Pati ginto ng Amerika, pinag-iinteresan. At hanggang dito na lang tayo mga ka-art lover. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa channel. Ingat kayong lahat.